mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Ethan Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. Para naman sa ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung tama bang talian ang mga demonyo o binding and loosing. At ang Bible verse natin ay Matthew chapter 16 verse 19. At bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung anong kahulugan ng binding and loosing. These terms were part of Jewish rabbinic teaching and were used to describe the authority to make decisions about what is permitted or forbidden under God's law. Jesus applied this concept to church discipline. At ang Bible verse naman natin ay Matthew chapter 16 verse 19. Sinasabi rito na, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay aking ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay aking ipahintulot din sa langit. Sinasabi rito ni Kristo kay Pedro na ibibigay niya sa kanya ang susi ng kaharian ng langit. At lahat ng kanyang ipagbabawal dito sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At lahat ng pinahintulutan niya sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At para naman sa ating unang teachings ay unang-una, the keys of the kingdom represent stewardship. Sinasabi rito na ang susi ng kaharian na ibinigay o pinagkatiwala kay Pedro at sa iba pang apostol ay kung ano man ang kanilang mga desisyon sa pagdidisiplina o pagtutuwid sa mga mananampalataya ay hinohonor o pinahintulutan din sa langit. Ikalawa ay binding and loosing, refer to the church discipline. Sinasabi rito na ang binding and loosing ay hindi pagtatali sa mga demonyo, bagkus ay pagdidisiplina sa mga mananampalataya o sa ating church. Pangatlo ay God deeply values the purity of His church. Sinasabi rito na ang Diyos ay gusto niyang maging puro o pure ang kanyang mga mananampalataya at hindi nalulunod sa mga kasalanan. Kung kaya ang kanyang mga apostol o mga leader ng church ay binigay niya ng susi sa kaharian ng langit. Kaya lahat ng kanilang mga pagbawal o pahintulot ay ganun rin ang nangyayari sa kalangitan. Tila mga apostol ang mayroon ng ganitong katangian, kundi ang mga leader din ng ating mga church. Kung kaya, dapat tayo ay makinig at sumunod sa kanilang mga sinasabi na nakakabuti sa atin. Para naman sa ating application ay unang-una, avoid binding and losing spiritual powers. Sinasabi rito na iwasan natin ang pag-binding and losing natin sa ating mga church upang hindi tayo mawalan ng spiritual powers. Pangalawa ay be open to correction from fellow Christians. Sinasabi rito ay maging bukas ating mga isipan kung tayo ay itinatama o dinidisiplina ng ating kapwa Kristiyano, sapagkat ito ay nakakatulong sa atin upang maging mabuti at hindi tayo maligaw o mawala sa piling ng Diyos. Panghuli ay submit to the leadership of your church. Tayo ay magpasakop o sumunod sa ating mga leader ng church sapagkat pinagkatiwala sa kanila ang susi ng kaharian ng langit. Kung kaya sila ay tumutulong na tayo ay disiplinahin o itama sa ating mga maling gawain na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Sila din ay tumutulong sa atin upang magkaroon tayo ng mabuting katangian na katulad kay Kristo. At mga kapatid, ito nagtatapos ang aking daily devotion. Muli, ako sa Ethan Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.